mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Special and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 20, 2025 and our topic is all about ano ang laman ng iyong puso. So our concept is all about special revelation. So ano nga ba yung special revelation? So ito yung tuwirang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang katotohanan sa mga piling tao at panahon na tinipon at tinapos sa banal na kasulatan. So, iba ito sa general revelation na nakikita sa kalikasan at konsensya. Dahil ang special revelation ay nagbibigay ng malinaw na kalooban ng Diyos, plano ng kaligtasan at mismong kanyang mga salita. So, sa pamamagitan ni Kristo, ang salitang nagkatawang tao at ng kasulatan, nakilala nating ng malinaw ang Diyos na buhay. So, our Bible readings for today is Hebrews chapter 1 verse 1 to 3 ASMB version. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is you have truly known Christ. So, sa pamagitan ng special revelation is nakilala natin si Kristo hindi lang bilang guro kundi bilang tagapagligtas. Dahil siya ang pinakamalinaw na pagpapahayag ng Diyos sa atin. Second is you have a regenerated heart. So, ang salita ng Diyos ay nagbubunga ng bagong puso at binabago ang ating kalooban upang sumunod sa kanyang kalooban. So, hindi lang kaalaman kundi pagbabagong buhay ang ibinibigay nito. And last is you have acquired true knowledge. True knowledge. So, sa Biblia at kay Kristo, mayroon tayong tunay at tiyak na kaalaman tungkol sa Diyos at kaligtasan. So, hindi ito haka-haka lamang kundi katiyakan na mula sa Diyos mismo. So, ngayon daw na tayo sa ating application. So, yung first application is understand that you are set apart. So, dahil sa special revelation, hindi tayo mga ordinaryo lamang dahil tayo ay anak ng Diyos na may liwanag ng katotohanan. So, dapat tayong mamuhay ng iba sa pamantayan ng mundo. Second is uncover your heart's true treasure. So, syempre, alamin natin kung si Jesus nga ba ang laman ng puso natin o may ibang bagay na mas mahalaga sa atin. So, ang tunay na yaman ay makikita sa pagkakaroon ng relasyon kay Kristo. And lastly is use biblical wisdom in every decision. So, syempre, yung mga desisyon natin sa buhay ay dapat nakabatay sa Biblia. Dahil ang special revelation ang dapat maging compass sa pagdesisyon, hindi damdamin o opinion ng mga tao. So, ngayon dako na tayo sa ating last parts of our discussion. And our discussion talks about if other people were to uncover your heart, will they see Jesus as your greatest treasure or will they find something else? So, syempre, kung susuriin kasi ng tao yung puso ko, sana si Jesus ang makita nilang pinakamahalaga at pinakaiingatan sa aking puso. Kasi ang devotion na ito ay nagturo sa akin na ang special revelation ng Diyos ay hindi lang para sa kaalaman, kundi para sa pagbabagong puso at paghubog ng tamang pananaw sa buhay. So, ipinapaalala rin ito na sa akin na hindi sapat na kilala ko lang si Jesus sa isip, kundi dapat siya rin ang tunay na kayamanan ng aking puso. So, syempre, dapat natin gamitin ang Biblia bilang gabay sa lahat ng ating desisyon at sisikapin natin ipakita kay Jesus bilang pinakamahalagang laman ng ating puso. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po sa iyong espesyal na pahayag sa pamagitan ni Kristo at ng iyong salita. Lord God, linisin mo ang aming puso at gawin mong si Jesus ang aming tunay na yaman. Lord God, tulungan mo kaming mamuhay ng may karunungan, kabanalan at pananampalatayang nakasentro sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen.